Hindi ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Kaya hindi na ako sasali sa politics. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong matinding kasagutan ni VP Sara Duterte na dumating na para umalis sa politiko. Hindi na ako sasali sa politics. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang matindi. Mga kaibigan, dumating na kay VP Sara Duterte para lumayas sa politiko. Nako, kung magugunita nyo po, mga mahal kong taga-subaybay, na pinabababa na sa pwesto ng kanyang ama. Itong si VP Sara Duterte, lumayas, umalis na sa politika at magnegosyo na lamang. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong matinding kasagutan ni VP Sara Duterte na dumating na para umalis sa politiko. Bakit po natin nasabi, mga mahal kong taga-subaybay? Inaanyayahan ko po kayo kapag may pagkakataon ay panoorin, pakinggan, unawain ang ibabahagi ko po sa inyo dahil ito ang iniintay sa wakas ng taong bayan, ang kasagutan ni VP Sara Duterte upang umalis, bumaba na sa pwesto. At ito mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Samahan niyo po akong unawain, pakinggan itong mga revelasyon ni VP Sara Duterte na ikangahoy kailangan na talaga na bumaba nito sa pwesto dahil hindi naman ito nagtatrabaho Ayan ang ginagawa ho nito. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay abalang-abala at nakatutok kung ano man ang dapat gampanan bilang isang Pangulo. Ba't kakaiba itong galawan ho ni VP Sara Duterte? Nakatago ho at lalabas na lang ay kapag mayroong mga banat na hindi ho kapaki-pakinabang instead sa halip na magtrabaho. Ito mga kaibigan, pakinggan po natin. Dumating na kay VP Sara Duterte para umalis sa pwesto at magnegosyo na lamang. Anong negosyo? Baseball? Eto, nako, shout out po sa lahat. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor, sabihan niya ako na, darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 2.2 million Filipinos na who give their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako. Darating din tayo doon, yan ang sagot ni VP Sara Duterte. Ay dumating na VP Sara Duterte na kailangan kang umalis sa pwesto. Kailangan mong lisanin yan. Unang-una ay may mga batayan sa iyo na ayaw mong matanong Unang-una sa pera ng taong bayan ay ground sa iyo para umalis ka na diyan sa pwesto. Na kapag tatanungin ka na sa legal na proseso ay nagagalit ka at gumagawa ka ng mga rason na ika nga po'y kalukuhan. Pera ng taong bayan na datapuat, dapat maging transparent ka. Bilang mabuti, bilang nangangahulugan na ikaw ay isang matinong vice presidente, maging transparent ka sa iyong galawan. Unang-una, kapag pera ng taong bayan ang usapin. Ba't ano ang ginagawa mo? Kung ano-anong mga kalokohan, kagaguhan na pinapadala mo diyan sa hearing, ayaw mong umattend. Tapos ayaw mo rin magtrabaho ng normal bilang isang vice presidente.
Ayaw mo ding ika nga po'y matanong at nagagalit ka pa. Ano ang gagawin ng taong bayan? Kaya't ang panawagan ng taong bayan ay mag-resign ka sa pwesto. At ganyan din ang panawagan ng iyong tatay na umalis ka na sa politiko. At kahit hindi naman manawagan ng iyong tatay, ay kailangan mo talagang umalis sa pwesto. Bumaba. Ay bahala ka kung anong gawin mo. Ay kung susundin mo ang tatay na magnegosyo ka, ay anong negosyo, bahala ka sa buhay mo. Basta ang importanteng malaga, ay bumaba ka sa pwesto dahil may bata yan. Hindi ko na iisa-isahin, baka tayo kulangin sa oras. Kaya sa puntong ito, dumating na Sara Duterte na lumayas ka na sa pwesto, umalis ka na sa politiko, bahala ka kung magninegosyo ka. Hindi ko alam kung susundin mo yung tatay mo. Heto pa. Shout out po sa lahat. So, hindi na ako sasali sa politika. But, buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Wala ba yan sa mga plano ko, ma'am? I was asked kung ano yun, darating daw at hindi na siya sasali sa politiko. Hindi natin maintindihan kung anong mga pinagsasabi nito eh. Malakas na naman ang tama nito. Mga mahal kong taga-subaybay. O ay naririnig nyo naman ang daming sinasabi. Darating na, tapos maya-maya sasabihin niyang hindi na siya sasali sa politiko. Ay malakas ang tama talaga nito eh. O isang ground din po ito mga kaibigan na pinapanawagan ng taong bayan. Kahit ang ilang senador ay pinapanawagan, maging ilang congressman, yung iba ay dati kasama niya at kaibigan na nananawagan din na kung pwede talagang buba na rin ito sa pwesto at unahin ang kanyang magpatingin sa tamang kinahukulan katulad ng albularyo. Ito ba ay kakayanin pa ng albularyo para tingnan kung ano ang tunay na laman ng kaisipan nito? Dahil iba't iba na ho ang mga pinagsasabi. Nung nakaraan kung magugunitan nyo, ulitin ko, ay hukayin ang bangkay ni dating Pangulo Ferdinand Sr. Marcos at pupugutan ng ulo. Ito ang ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos. Yan ba ay isang matino na isip ng isang vice presidente? Marami yung batayan para utusan ito at bigyan ng anumang public opinion na naayon sa kanyang galawan na kailangan magpatingin sa pinakamalapit na albularyo. Ay, ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion na hindi nakakayanin ng albularyo ito. Kailangan ng espesyalista na albularyo. Ito pa. Nako. Tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. Nako, ay hindi kami interesado diyan. Hindi kami interesado diyan sa mga sinasabi mo na usapin na politiko. Talaga ikaw ang namumulitika. Ang dapat pag-usapan sa yung press conference. Kasi yung pong mga naganap na yan na ibinahagi ko po sa inyo ay isang press conference niya kahapon habang kasagsagan ng hearing diyan po sa Kongreso ay nag-press conference siya. Instead, ang inaatupag niya ay tumulong sa ating Republika ng Pilipinas para sa ikauunlad ay hindi nagpe-press conference ng mga kalukuhan na mga sagot o usapang eleksyon. Yan ba? Nako, hindi kapaki-pakinabang yan. Ang maliwanag dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay ang sabi niya, ay darating na aalis siya sa politiko o lalayas. Mga kaibigan, kaya ang sagot ko naman at ang sagot din ng taong bayan ay dumating na para lumayas itong si dating itong vice presidente Sara Duterte. Matagal na
na dumating na pinapalayas ito. Kaya lang ay anong kapalo ng mukha. Ayaw lumayas so. Gusto yatang kunin pa ang limpak na buwis ng taong bayan bago ito tuluyang lumayas. O intayin pa niya mag-impeach o mag-file ng plunder case para sa kanya. So mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Kung datapwat na sabi natin ng anumang public opinion, ayan po ay nababase dito sa ating pinlay na audio record ni VP Sara Duterte na kahapon ho diyan po sa kanyang press conference. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Ako po muling nakikiusap kung pwede lang itong aking new second YouTube channel ay suportahan din nyo po. 100 plus pa lang ho ang 100 plus pa lang ang kanyang subscribers. Gawin po nating 1,000. May pwede nyo pong i-click nandiyan po sa comment section para ma-subscribe nyo po. At siyempre itong aking main YouTube channel, inanyayahan ko po kayo na sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, huwag nyo pong kalimutan, road to 200k subscribers na po tayo. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Muli po, bye-bye, palapakan.